Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy birthday po, no? Sa ating celebrant, no? 94 years, no? Kaya po kanina sabi ko, awitin natin ang papuri, no? Papuri sa Diyos, no? Sapagkat sa biyaya ng buhay, no? Sino ba rito 94? Meron ba rito may 94 pa? Wala na. Sino yung susunod? Sa 94. 88. Sino po si 88? Inay. No? Sunod? Mary. Sino pa ang susunod sa 88? 80. Sinong 80? May 80? 74 na. No? Layo na ng agwat. 74. No? Sunod sa 74? 71. Nay, kayo sa likod. Sino, ilang taon na kayo, Nay? 65 at 74. Oh. Ilang taon? 67. So, pagkapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob sa atin ng buong may kapal. Napaka-halaga po yung pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. At si Father Lori, sabi niya ay ako na raw, kapag naman kami nasa Bisaya, siya naman ang palaging celebrant, mahina naman ako sa Bisaya, no? At saka sa Ilocano. So bahagi ho, no? Ng pagkapasalamat sa biyaya ng buhay, no? So si Nay ay 94. Sa magkakapatid, ilan na lang natira? Sa magkakapatid nila yung nanay, ilan na lang? Dalawa na lang. Evangeline. Si Evangeline at Si Rosario. si nanay. So, dalawa na lang natitira out of 10. Sa mga anak, ilan ang anak? 6. No? 5 pa rin. 6. Isa lang ang namatay at ang pinakamatanda, kanina pa sumisigaw doon. Ilang taon na ng Fe? 67. So, ibig sabihin, ikaw ay pinanganak, ilang taon na si nanay? 27. No, 27. Kaya, tama na, kaya sinasabihan ko kanina yung mga pinsan natin, mga pamangkin, ano? Ay wag masyadong matanda, no? Kasi kapag kayo umabot ng napakatanda, no? Yung bawa ay 30, no? Ay 50 pa lang, 50. Halimbawa lang 30 ka nakapag-asawa, makapagkaroon ka ng anak, 31, no? Plus 20. Nagka-college pala yung anak mo, 20 years, no? So ibig sabihin, 51 nagka-college pala yung anak mo. So aabot ka ng 60, no? Ay bahagi ho, no? Kung makapagkaanak ka agad. Kaya 27 at ang sino ang pinaka-punso? Ay, ikaw palang punso, ano? Ilang taon ka na? 52. 52, so ilang taon? ilang taon si nanay noon? 7. That's 40, 45, 42. 52. 40? 42. Kunin yung calculator. 40. Sayang yung math teacher. Sayang. So 94 minus 52 ay 42. So yun ay 6, 27 hanggang 42. Ngayon kalimitan, marami na yung 3 anak, no? Kasi lahat na yun ay cesarean na, no? Kaya pinaka-maximum na lang ay 3, no? So kalimitan, swerte na yung 4, no? Pero ibig sabihin, no? Ay sabi nga natin, yung buhay natin para higit nating pakinabangan, ano? Sabi nga ay kinakailangan din natin, no? Pagnilay-nilayan, no? Sapagkat lumilipas, hindi natin alam, no? Lumilipas, no?
30 na pala ako, 50 na pala ako. Si Father ay 52. Ibig sabihin, mas matanda ako doon. No? So, kaya talagang kinakailangan natin ng pagnilay-nilayan. No? Yung panahon na makita ho natin. No? At isang bahagi ho ng pagpapasalamat sa buhay ay din, marami ngayong hamon na sana makita natin. Ano? Kaya maganda rin ho yung ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. No? Ipinapamanig ka rin yung mabuting butil, no? Na tumubo sa mabuting lupa. No? At ang panyaya ay ang mga pandinig ay makinig. No? At ang nais na makita natin, higit natin pahalaga niya din, yung buhay. No? Kasi yun ang dulot na Jesus. Ang buhay na ganap at kasiyasiya. No? Buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi nga ng isang Greek philosopher, an unexamined life is not worth living for. No? So kinakailangan nating pahalagaan at imbingan natin yung ating buhay para higit natin pakinabangan at higit natin pagpapasalamat sa biyaya ng Poong May Kapal. No? Lalong-lalo na ngayon, napakalakas ng hamon ng kasalukuyang panahon. No? Sapagkat napaka-advance ng ating teknolohiya. No? At maraming hamon ang inaharap ngayon sa pagkakataon na ito. No? Kaya, pahalagaan po natin yung ating buhay. No? So, paano ang pamamaraan? Magpapasalamat. No? Patuloy tayong magpasalamat. At tulad na ipinahayag sa Ebanghelyo, anong sinabi rito? No? Iningatan ito sa kanyang puso. No? Kinakailangan nating ingatan ng ating buhay. No? Kami mga pare, kung minsan hindi namin masyadong iniingatan yung buhay namin, pero later on, makita na rin, kinakailangan tayo magpa-check up. No? Magpa-check up tayo. No? Kasi para makita natin, no? Lalong-lalo na, no? Kapag daw humantong ka sa 40, no? Kinakailangan may regular check-up na. No? Kinakailangan din natin ingatan yung buhay na yan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi sabi nga natin ay talagang bahagi ng buhay ng tao na talagang tayo ay manghihina. No? Kaya napakalakas pa ni nanay, no? Nakapaglalakad pa. No? At the age of 94. No? Pero mahalaga ho, no? Kinakailangan natin ng regular check-up. Wag ko kayong mahiyang tumatanda. No? Talagang bahagi, no? Ng ating pagtanda. No? Talagang ganon. No? Wag ko kayong mahiyang ipakita na kayo may mga maintenance. No? Yung iba kasi ay ipakita na maraming maintenance. Hindi. Normal ho yun. No? At ayun yung pangangalaga sa buhay, kinakailangan natin ingatan. Kinakailangan nating i-maintain yung ating sarili. No? Ako, kasi ako'y diabetic. No? Iba ko talaga yung pakiramdam kapag hindi ka nakainom ng maintenance para sa diabetic. Kahit nasabihin mo na okay na, no? Hindi naman ako masyadong kumain ngayon. No? Iba pa rin kapag nakainom. Kaya ang tawag ay maintenance. No? So, pangalagaan natin. No? Kinakailangan nating ingatan. Ano pong sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito? Ay tapat at malinis. No? Yung sabi ng tapat, fidelity. No? Alam nyo, isa sa mga nakikita natin sa mga may edad, yung devotion practices. No? Tapat eh. Ibig sabihin, kapag sinabi mong tapat, hindi yung ikaw ay salawahan. Anong ibig sabihin ng salawahan? Ngayon oo, mamaya hindi. No? Pag sinabi mong tapat, tapat ka. Oo ngayon, at oo pa rin. No? Kaya napakahalaga po yung devotional practice natin. Yung masanay tayo ng devotion natin. Kasi ibig sabihin, yung devotion na yun, magdi-devotion tayo palagi. Kung ito yung devotion natin, mainit man o umaraw o bumabagyo, devotion natin. Hindi yung pag sinabi natin na kumisan ng ating pagkilos sa Ellen, kung kailan nang maaluwan.
Kaya kung minsan yung pananampalataya natin pananampalataya natin by kung tawagin natin ay kapag tayo ay maaluan lamang, ano? Hindi lang yun, ano? Ngunit yung pagkilos natin sa buhay natin sa daigdig na ito, ano? Kung nakikita natin na ito ay tama, ay nakailangan natin ipagpatuloy, ano? Napakahalaga yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos para sa bawat isa sa atin, ano? Hindi by convenience, ano? Pagkamat uso na ngayon ng convenience store, no? Pero may mga pamantayan at pananampalataya na hindi pwedeng ipagpalit simply because of convenience, no? Kasi yun ay kung tawagin natin ay mga mahalagang pagkilos natin sa pananampalataya natin, no? At ano yung isa pa? Malinis, no? Malinis. Ngayon tayo sa loob ng pagdiriwang ng misa, siguro makita ninyo, no? Bakit ba kayong pare nag-uugas ng kamay sa loob ng misa, no? Siguro may tatanong niyo, ewan ko lang kung itatanong ninyo, no? Ba't na baga nag-uugas ng kamay, madumi ba yung kamay ng pare at nag-uugas ng kamay sa loob ng misa, no? Yung mga sakristi, mayroong tinatawag na lugar na talagang mayroong hugasan. Pero talaga yung kutusin pang pari lang yon, no? Ang tawag ay sakrarum, no? So ibig sabihin, kasi makita natin na rin yung kahalagahan ng purity of intention, ano? Ano ba itong ginagawa ko? Para ba talaga sa Panginoon, no? Kasi kuminsan hindi natin napapansin na yung pagkilos natin may magandang intensyon. Baka mamaya hindi natin nalalaman natin ay nahaluan na pala ng ibang intensyon. At kapag yung malinis na tubig, hinaluan mo ng maruming tubig, naging impure. Kaya kuminsan, bagamat mayroon kang pure intention, kapag pinabayaan mo na ito ay hindi palaging malinis, baka akala natin, pure pa yung intention natin, pero kung tuusin, hindi natin alam, iba na pala yung dahilan kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito, no? So, napakahalaga yung we have to check always, no, the purity of our intention, no? Makita natin sa buhay natin sa daigdig na ito para higit pakinabangan natin, no, yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng Purong May Kapal, no? At sa terminolohiya ng ating ebanghelyo ngayon, anong sabi? Ay maraming bunga, no? Tigi 100, itik sa bunga, no? Kasi itong mga elemento na ito ay nakita natin ang kahalagahan ng pagkilos. Bagaman alam natin yung seed, yung punla ay walang iba kundi ang Diyos. Pero may ilang mga bagay na kinakailangan natin ayusin para tayo ay maging matabang lupa na mamunga, no? At masabi natin na yung panahon na ito na ipinagkaloob ng Purong May Kapal ay talagang naging hitik sa bunga, no? At higit na pinalagaan natin. At sana, no, itong mga pamantayan na ito na ipinahayag ng Purong May Kapal, ano, yung biyaya ng buhay, ingatan natin. Bahagi o na kung saan ay tayo inayahan ng Purong May Kapal, ano, na manatili tayong matapat sa mga pamantayan ng pagkilos na higit natin pinaniniwalaan, lalong-lalo sa turo ng ating pananampalataya, lalong-lalo sa pagpapahalaga sa biyaya ng buhay, at patuloy natin i-check yung ating mga intensyon sa pagkilos sa daigdig na ito, no? At tayo patuloy na magpasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng Purong May Kapal, no? Maaring tayong lahat, no? Kung maaari nga lamang maka 94 tayo, no? Pero alam natin hindi lahat tayo maka 94, no? Naalala ko tuloy si Nani, no? So bahagi, no, na pagkakataon, hindi lahat at tayo mapalad, no? Sapagkat ngayon ay nakakasalamuhan natin si Nay Charing, no, bilang bahagi ng pagkilos natin, no? At sana po ay sa mga pagkakataon na ito, no, ay
anuman yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay masabi natin na, Panginoon, ibinabalik ko ito sa iyo. At sana ay ito ay magkaroon ng masaganang bunga. Kaya kasama ang intensyon ni Nigeria, nakita naman natin yung mga bunga na naging bahagi ng kanyang pagkilos sa daigdig na ito, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. At tayo ay patuloy na magpasalamat. At nawa, ay tayo ay patatagin ng papapahayag ni Nigeria. Sigurado rin naman na mayroon kayong mga natutunan sa kanya. Pagkakataon na kung saan ay maging inspirasyon natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Naway yung kanyang pagpapahayag ng pagmamahal ay maging lakas din natin para gamitin natin na masabi natin na yung buhay ni Nigeria ay naging bahagi ng aking inspirasyon upang ako ay mamunga ng sagana. At maraming salamat, Panginoon, sa bunga na ipinagkaloob mo sa aming buhay. Sa buhay na ipinagkaloob mo kay Nigeria.